Magandang araw. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa wastong pangangalaga ng mga pananim at sekswal at asekswal na paraan ng pagpaparami ng halaman. Ang ating layuning pampagkatuto ay naipapakita ang mga paraan ng pangangalaga ng mga pananim at naipakikita ang pagpaparami ng halaman sa paraang sekswal at asekswal. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang, una, nakatatalakay ng maingat na pangangalaga ng pananim, pangalawa, nakatutukoy ng mga halamang maaaring paramihin sa komunidad. Pangatlo, nakatatalakay ng sekswal at asekswal na paraan ng pagpaparami ng halaman. Pang-apat, nakagagamit ng mga kagamitan at kasangkapan sa paghahalaman ng may pag-iingat at panghuli, nakapagsasagawa ng pagpaparami ng halaman sa natural na paraan. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Tukuyin ang mga sumusunod ng mga halaman bilang ornamental, gulay o punong prutas. Isulat ang O kung ito ay ornamental, G kung gulay at PP kung punong prutas. Handa na ba kayo mga bata? Simulan na natin. Ang tamang sagot ay PP o punong prutas. Magaling, o or ornamental ang tamang sagot. O or ornamental ang tamang sagot. Mahusay, G o gulay ang tamang sagot. PP o punong prutas, nakuha mo ba ng tama? Ilan ang nakuha mong score mga bata? I-comment sa ibaba. Talakayin natin ang wastong pangangalaga ng mga pananim. Ang pangangalaga sa mga pananim ay nangangailangan ng sapat na kaalaman at masusing atensyon dahil ito ang susi sa pagkakaroon ng mataas na uri at masaganang ani. Ang wastong pag-aalaga ay nagdudulot ng seguridad sa pagkain at mas malaking kita para sa mga naghahalaman. Bukod dito, ang prosesong ito ay isang patuloy na siklo na nagsisimula bago pa man magtanim, nagpapatuloy habang lumalaki ang halaman, at nagtatapos pagkatapos ng ani upang masiguro ang pangkalahatang kalusugan at kalidad ng mga pananim. Basahin natin ang mga dapat tandaan bago pa man ang pagtatanim o pre-care. Mga dapat gawin habang itinatanim at pinapalaki ang tanim o during care. Mga dapat tandaan pagkatapos magpalaki ng tanim at matapos ang pag-aani o post-care. Basahin natin. Narito ang inyong aktibidad na gagawin sa inyong bahay. Basahin natin.
Sekswal at asekswal na paraan ng pagpaparami ng halaman. Ang sekswal ay karaniwang ginagamit sa pagpaparami ng halaman. Ito ay gumagamit ng buto o binhi ng halaman. Ginagamit ang buto ng halaman sa pagpaparami ng punong namumunga at iba pang punong kahoy. Samantalang ang asekswal na pagpaparami ng halaman ay gumagamit ng mga bahagi ng halaman tulad ng ugat, sanga, at dahon. Ito ay karaniwanang ihinihiwalay at pinalalago upang maging bagong tanim. Ito ay maaaring natural o artipisyal. Narito ang 5 uri ng pamamaraang asekswal. Una, pag-uugat o marketing. Ito ay ginagawa sa sanga ng punong kahoy habang hindi pa nahihiwalay sa puno. Mga hakbang sa pagmamarket. Ang pangalawa ay ang budding. Ang pag-insert o pagpasok ng bud o supling sa mga piling sanga ng balat ng kahoy na pinagmulan. Ang pamamaraang ito ng pagpaparami ng halaman ay may ambag sa paggawa ng maraming mga clone mula sa isang solong piraso ng stem o sanga. Ang bawat node ay may potensyal na mapagkunan ng isang budded scion. Narito ang halimbawa ng budding. Pangatlo, pagsusupling o grafting. Pinagsasama ang dalawang sanga ng puno hanggang itong magiging ganap na bagong halaman. Pang-apat, layering. Ang layering method ay ang proseso ng pagpaparami ng halaman sa pamamagitan ng paglikha ng sugat sa target na parte upang itaguyod ang paglago. Ilahad ang panloob na stem ng halaman upang maisalin sa kabila ang variety at mapadali ang pamumangga nito. Inilalapat sa lupa ang bahagi ng sugat upang magkaugat. Sa ground layering o simpleng layering, ang stem ay iniyuyuko at ang target na parte ay ibinabaon sa lupa. Ito ay isang mabisang paraan ng layering. Ginagawa ito sa mga nursery ng halaman sa natural na layering ng maraming mga lupa. Sa puntong ito ay lumalaki ang mga ugat at kapag nahiwalay, maaaring magpatuloy bilang isang hiwalay na halaman. Ang proseso ng pagpapauugat ay maaaring tumagal mula sa ilang linggo hanggang isang taon. Tignan ang halimbawa ng layering. Panghuling pamamaraang asekswal ay ang inarching. Ang paraang ito ay pinagsasama ang sanga ng puno at sanga ng isa pang puno na nakalagay sa paso. Tignan ang halimbawa.